Magandang araw sa inyo lahat mga kamista. At nagbabalik po ulit tayo sa isa na naman po nating reaction at comment dito sa nangyayari na mga endorsement ngayon ng mga politiko laban sa mga online gaming. So kung inyo pong makikita mga kamista o napapanood sa balita, may mga politiko katulad po ni Subiri na nagpupush na rin po na i-ban or kung hindi naman po i-ban ay gawin na lang daw po na regulate. I-regulate daw po ang online gaming, yung mga sugal po online. So marami naman pong nagpahayag dito ng suporta at majority po, o hindi naman po majority masasabi, kundi talagang ang mga netizen po, karamihan po dito ay nagsasabi na i-ban na po ang online gaming. Ngayon din po, nagpahayag din po si ating presidente na si PBBM at sinasabi niya na ang online gambling harming Filipino families. Sabi nito ni PBBM, kinikilala niya na ang digitalization ay mahalaga sa sistema ng ating lipunan, sa social life ng mga Pilipino. Pero sinabi rin niya na itong digitalization nga naman, katulad niyang pagkakaroon ng social media, yung Facebook, yung YouTube o yung X, o lahat po ng mga social platform ay nagagamit po o pinadadali ang sugal, ang online na gaming para makarating sa mga tao. So sa madalit salita, mas lalong lumalapit at dumadali ang access ng mga tao sa online gaming. So ngayon po, dahil po dito, meron din naman po tayong batas na talagang umiiral at present. Nandiyan po ang yung pong tinatawag na CICC, yung Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng Meta. Actually, kasi si Meta, yung Facebook, inaano rin po niya, pinupulis din po niya yung kanyang system, yung kanilang platform, kung sino yung nag-a-abuse ng kanilang system. At isa nga ho sa pinagbabawal nila, yung pagpo-promote ng gambling. So, meron din po kasi tayong yung tawag dito, maraming mga influencer. Sinasabi nating mga big time na influencer, mga vlogger na talaga naman pong sinasamantala rin nila yung pag-i-endorse ng mga sugal. Kasi talagang ang number one na nilalapitan ng mga developer ng online gaming, ng online casino, online sugal, yung pong malalaking influencer, yung pong malalaking mga vlogger, katulad sa YouTube at sa Facebook. Kasi kaya po sila ang nilalapitan talaga ng mga yung mga sponsor na to, yung mga developer na to, kasi marami na silang subscriber. At pag maraming subscriber, syempre, itong mga influencer na to, pagka ginamit mo yung coupon o yung code na ibibigay nila sa iyo at nagsugal ka, may parte sila, nabibigyan sila ng percentage. Halimbawa, kung ikaw ang isang influencer ay meron siyang 5 milyon na follower, at saka every time na siya ay magbablog or magpo-post ng kanyang video, at bandang huli o bandang gitna ng kanyang post ay sasabihin niya na maglaro po kayo nito at madali lamang po ito, ipapakita pa nila na kunwari sila naglalaro din pero inuuto lang kayo para tumaya kayo. Yun ho yun. Uutuin nila kayo kasi follower nila kayo eh. Kayong mga follower ngayon, siyempre susunod kayo. Kasi may ipapakita nila kung paano maglaro. So, may inganya rin kayo. Sasabihin nila, tumaya lang daw sila nag-try daw sila ng 1,000. Tapos naging 4,000 agad ang pera nila.
So, yan po is maliwanag na pagpo-promote po ng sugal. At ngayon nga po ay pinag-uusapan na sa hindi mo po nagsisimula pa pero gusto nan simulan na na pagpasok nitong 20th Congress nga po ay isa ito sa gusto nilang ipasa na batas na maging kung hindi man maiban, totally ban yung online na sugal, ma-regulate. Pero para sa akin, mga kaibigan, mga kamista, mas maganda siguro iban na lang kasi ang social media kasi is naka-access niyan lahat ang mga bata. Every ages, magmula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata na marunong gumamit ng social media can be affected. May impluwensyahan sila na magsugal. Alam niyo po mga kamista, 2 years ago, meron na ito. Actually, meron na yan. Mga online na gaming na yan o mga online na casino na pinopromote ng mga influencer. At 2 years ago actually, nag-vlog din po ako. Nakikiusap ako. Ang sabi ko pa nga, kayong mga big time influencer, pakiusap naman, sana kumikita naman na kayo. Malaki na yung kinikita ninyo sa pagbablog. Bakit kinakailangan nyo pang hikayatin yung inyong mga follower para magsugal? Di po ba? Biruin nyo, ito na lang, isipin nyo ha. Tinulungan nyo yung mga pinapalo ninyo na vlogger o mga influencer. Tinulungan nyo sila para magkapera. Tinulungan ninyo sila para dumami ang kanilang subscriber kasi sineshare ninyo sa dahil nagugustuhan nyo yung kanilang mga content. Pero in the end, tinuturuan din nila kayo magsugal. At pag nagsugal kayo at nalulung kayo, natatalo rin kayo, hindi nyo ba alam na natatalo kayo pero sila nagkakapera? Sinuportahan nyo na sila, pinalo ninyo sila para magkapera. Nung in-influence kayo na nagsugal kayo, natalo kayo, pero may pera pa rin sila. Alam niyo yun mga kamista, yung mga gantong klase ng influencer na nagtuturo ng sugal sa kanilang mga follower ay alam niyo na ang ibig kong sabihin. Kayo na magsabi. Pero para sa akin, maling-mali na isa kang big time influencer, pero ang gagawain mo, yung tumutulong sa'yo para mabuhay ka, umasenso ang buhay mo, nagkaroon ka ng mga hindi mo inaasahan dahil at sa dami ng supporter mo, dumami yung pera mo, marami ka nang nabibili, tapos tuturuan mo pang magsugal. Di po ba napakawalang hiya? Kawalang hiyaan po yun mga kamista. Kawalang hiyaan yun na yung pinapalo ninyo, tuturuan kayo magsugal. Tawag dito, sobrang panggagancho na sa inyo. Biruin nyo, pinalo nyo na siya, lahat ng gusto niya mangyari, pinalo nyo pa, tinuruan kayo magsugal. Ngayon, kahit natatalo kayo, nagkakapera pa rin sila. Kasi every dime o every penny, every cent na itataya ninyo, kung kayo matatalo, meron sila. Sila nagkakaroon, ikaw nawawalan. Doble kinikita nila sa inyo. Kayong mga na-impluwensyahan na magsugal. At ngayon nga po, mayroong balita na lumabas, babasahin ko lang sa inyo, na 5, sa ngayon, kinlose po ito ni Meta sa Facebook. Itong account ni Boy Tapang, meron po siyang 5.5 million na follower. Yung account ni Sachna Laparan, 9.7 million yung follower niya. Si Kuya Lex TV, 100,000 yung followers niya. At si Mark Anthony Fernandez. I don't know kung si Mark Anthony Fernandez ito na anak ni Rudy Fernandez. 242,000 followers ito. So, isa ito doon sa 20 influencer. Kasi meron 20 influencers na i-close si Meta this time. At kasama nga po itong binanggit ko sa inyo na mga pangalan. Sa ngayon po ay nakaban sila kay Meta. So, kinlose po yung kanilang mga account dahil in-endorse po yung kanilang mga account ng Digital Pinoy. In-endorse po ito sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center
ng Meta. Kaya po na-close yung kanilang mga account. So, syempre, subject for up ano pa rin yan. Syempre, itong sila Boy Tapang, yung mga account nila, mag-a-appeal yan. Mag-a-appeal sila kung bakit at kung mapagbibigyan sila na may open uli yung mga account nila. Actually, hindi lang naman to sila Boy Tapang eh. Si Wamos nga eh. 2 years ago, si Wamos nagsimula na rin yan na mag-influence. Papakita niya kung paano siya tumaya. 2 years ago, kasama siya ron sa pinakiusapan ko sa vlog ko na kung maaari sana, wag nang hikayatin pa yung mga follower nila na magsugal. Kasi napakawala mo namang kwentang tao. Yung follower mo na bumuhay sa'yo, nagbigay sa'yo ng maraming pera, tuturuan mo pang magsugal, ido-double kill mo. Pero mo sinuportahan ka para magkapera ka, pinanonood ang mga video mo, tapos tinuruan mo magsugal para magkapera ka pa uli pag sila ay nagsugal. Napakawalang puso. Mga mukhang pera lang talaga. Ang influencer dapat, ang tinuturo niya sa'yo, yung tama, yung maganda. Sana naman sa ating mga nagbablog na sikat na, palalaki na yung mga follower ninyo. Huwag nyo naman sanang ituro pa ang pagsusugal para madagdagan pa yung kita ninyo. Makontento rin kayo. Dapat meron kayong limitations ng bilang influencer. Dapat magkapuso rin kayo sa mga follower ninyo. Kasi binuhay na nila kayo eh. So, panawagan uli sa mga kapwa ko vlogger. Ako, hindi naman ako sikat na vlogger eh. Wala namang problema sa akin kung hindi ako lumaki. Sa akin lang, mananawagan naman ako para do sa mga malalaking vlogger na sana, huwag niyong hikayatin yung mga follower ninyo na magsugal. Kasi malaki naman na yung naitulong nila sa inyo. Kasi may mga anak yan. At baka nga pati yung mga bata na nanonood sa inyo ay nahikayat nyo na rin na magsugal, kawawa naman yung mga magulang nila. So, sa mga kapwa ko vlogger o influencer na kayong malalaki na, kayong mga talagang mararami ng subscriber, sana, bigyan nyo rin ng limitations yung inyong pag-i-influence. Hindi ko kayo sinisiraan pero nakikiusap ako na sana, bilang mga influencer o vlogger, huwag nyo na hikayatin pa na magsugal yung mga follower ninyo kasi sila yung bumubuhay at nagbigay ng pera sa inyo. Kung nasa ang status kayo ngayon, kung gaano kalaki ang pera ninyong kinikita, bagong pa man ninyo in-influence o hinikayat sila na magsugal, ay malaki na yun. Sana may limitations din kayo na pagdating sa pagsusugal o pagtuturo na sugal, huwag nyo na silang gatasan pa sa ganung paraan. So yun sa akin mga kamista, sana kung maaari, mai-share ninyo yung aking naibahagi sa inyo ngayon kasi kailangan natin kumilos. Ang ating bansang Pilipinas ay marami nang hinarap na problema. Nandyan yung mga nawawalang sabungero, sugal pa rin yan. So actually maraming sugal sa ating bayan. Hindi ko nababanggitin sa inyo ngayon kung paano nagsimula yan, yung pagpasok ng Pogo. Kasi sa ibang vlog ko yung binabanggit. Pero sa ngayon, ang ating pong topic, itong pagbaban sa online gaming na ipinupush nitong mga influencer na malalaki para magsugal ang mga follower nila. So mga kamista, kung nakaabot ka hanggang dito sa portion na ito ng aking video, paki-comment naman kung ikaw ay sang-ayon na matanggal ang isabong, hindi po isabong, matagal nang tanggal yung isabong, kung ikaw ay pabor sa pagbaban ng mga online gaming or dapat ba itong i-ban o i-regulate? Pakilagay po sa comment section at maraming po salamat. Kung hindi ka pa subscriber sa aking channel, paki-subscribe naman po, paki-like, paki-share at paki-press na rin po yung notification bell para po ma-update kayo sa mga susunod pang mga video na aking i-upload. Maraming salamat sa inyo at mabuhay po kayo lahat. At sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum, God bless us all. Thank you so much for everything. Tandaan po natin na magrespetohan po tayo. At lagi po nating isipin na ang kapwa din natin, huwag natin sila ipahamak.
Bagkus, doon sa mga malalaking influencer, hikayatin nila sa natin yung ating mga follower doon sa tama, huwag sa mali. Huwag natin silang gatasan sa paggawa ng mali. Yung pagtuturo sa kanila ng sugal para kumita pa kayo, maling-mali po yun. Pasalamatan na natin sila dahil sinuportahan po tayo, sinundan nila tayo, lalo na kayo, yung malalaki, na marami kayong follower. Hanggang doon na lang, wag na natin silang turuan pa na magsugal. Respeto na natin yon sa pamilyang Pilipino, yung walang magsugal. So hanggang dito muli, maraming salamat mga kamista. Thank you so much. Maraming salamat. God bless us all.